Pag ikaw halimbawa mag-aasawa na, huwag ka naman tumira doon sa bahay nyo. Ano ang magiging problema mo kapag tumira ka sa iyong magulang kasama ang iyong mga kapatid? Una, magiging problema mo dito, darating ang panahon na itong asawa mo, magkakabangayan ngayon yan sa mga kapatid mo. O kung hindi man ikaw yung magiging problema, sigurado yan, magkakaroon ng problema yan. Magkakaproblema yan. Magkakaroon kayo ng conflict ng kapatid mo, ng tatay mo, ng nanay mo. Kalamihan dyan na nangyayari dyan ay yung asawa mong babae at yung nanay mo. Yan ang pwedeng magbangayan sa loob ng bahay. At pwede rin yung mga kapatid mo, maging kaaway yung asawa mo. Problemahin ngayon yung budget. So, mahiya ka ngayon. Siyempre, mag-share ka ngayon. May masasabi pa ngayon yung kapatid mo. Kasi sabihin sa'yo na, ba't ito lang? Dalawa kayo Pang isang tao lang to Yung ambag mo, pang isang tao lang Magreklamo pa ngayon yung kapatid mo. Kaya yun ang magiging problema. Pagka ikaw talaga tumira dun sa bahay ng parents mo, magulang mo. Ito pa magiging problema. Halimbawa, nagkainitan kayo ng asawa mo, ng partner mo. Makikialam ngayon yung nanay mo, tatay mo, kapatid mo. Gusto mo ba yun? Tapos magagalit ka pagka nang himasok sila. Sabi mo ngayon, ba't kayo nakikialam dito? Away mag-asawa to. Nakatira ka sa bahay nyo Paano hindi ka awatin? Binubugbog mo na halimbawa yung asawa mo. Sinasaktan mo na. Natural. Nasa bahay kayo Conflict yun. Kakaproblema talaga yun. So natural talaga na sisitahin ka ng mga kapatid mo, ng nanay mo. Ayaw mo pakailaman ka. Di mo ka tumira sa bahay nyo. Doon ka sa malayong lugar. Di ba? So, kung ayaw mo lang ganun, ayaw mo na papakilaman ka, ayaw mo na nasisita ka, di tumira ka doon sa malayong lugar. Huwag ka doon sa bahay ng parents mo. Ito pa, siyempre mag-asawa kayo. Yung privacy nyo, kailangan nyo naman yun. Di ba? Paano ngayon kayo mag-ano-anohan doon? Maglambingan, di ba? Gusto mo privacy, kamo. Ayaw mo nang may nakatingin, di ba? Hindi mangyari yun. Nasa bahay ka Bahay niyo yan Nandiyan mga kapatid mo. Ito, bibigyan ko kayo ng benefits of the doubt naman. Yung mga nagsisimula, yung mga nag-uumpisa pa lang. Pwede yun. Okay yun. Wala namang masama doon Pag nag-uumpisa ka pa. Wala ka pa ba? Yung, alam mo, maliit lang budget. Maliit pa lang yung budget, di ba? Nag-uumpisa ka pa lang. Pwede naman yun basta wag mo lang tatagalan. Inabot ka na ng ilang taon dyan Ay, nay, saglit lang naman kami dito. Ganun. Wag mo tatagalan. Sino ba kasi nalulugi pag nakikitira ka sa bahay nyo? Lugi yung magulang mo Laki ng gasto sa'yo, tsaka mga kapatid mo. Kasi alam mo, isipin mo tumira ka. Gusto mo ka mo ng tahimik na buhay. Mapayapa. Tahimik. Wala nang gugulo. Wala nang abala. May privacy. Hindi tama na nandiyan ka sa bahay nyo. Hindi tama yon. Kung ang gusto mo naman magkasira kayo ng pamilya mo, tumira ka sa bahay mo. Para magkasira kayo ng kapatid mo, ng magulang mo. Tumira ka doon. Vice versa din yan. Kung ikaw naman lalaki, huwag ka rin makikitira doon sa bahay ng asawa mong babae. Huwag ka rin makikitira doon. Huwag mo rin pangarapin doon ka tumira. Kaya sa umpisa pa lang ganito, payo ko payawan ko kayo sa umpisa pa lang. Ito naman, payong lang naman to, kapatid. Yun mo muna yung bahay, natitirahan ninyo. Kung nag-uumpisa ka pa lang, kagaya ko, naka-experience ako noon, nagsisimula ako, nakitira din ako sa bahay ng parents ko. Pero isang buwan lang yun. Kasi sabi ko, alam ko ang mangyayari Alam ko ang pwedeng mangyayari pag tumira ako at tumagal ako ron. Hindi magiging maganda. Siyempre, gusto ko ng privacy, gusto ko ng di ba? Wala nakikialam. Para hindi lang magkaroon ng problema ba? Iniiwasan kasi natin dito yung magiging problema later on. Diyan kasi talaga lalabas yung yung mga ugali na pangit. Pag nagkasama na kayo sa isang bubong. Kaya kung gusto mo maiwasan yon, gusto mo na wag mangyari yon, talagang kailangan mong mag-separate talaga. Bihira kasi yung yung magyanan na nagkakabati. Maliit lang na porsyento yon. Meron din namang sigurong ganon na magkabati yung magbabyanan. Meron din naman siguro, most of the time, majority talaga is nagkakaroon ng conflict. Ito, may kakilala ako, kaibigan ko, nagkwento sa akin. Personal pinalayas siya ng magulang. Nakitira sila sa bahay nila. Bahay na nila yon. Pinalayas pa ng magkakapatid, pinalayas pa ng magulang. Kasi nagkaroon ng problema Hindi ka talaga makakapag-desisyon ng maayos. Hindi ka makakilos ng maayos ba? Alam mo yun? Gusto ba natin yung ganon? Yung ganong buhay? Gusto mo ba na hindi ka makapag-desisyon ng maayos? Hindi ka makakilos ng maayos? Gusto mo mong ganon? Tumira ka doon sa sa bahay ng magulang mo. Ito naman ang payo ko. Huwag ka nalang magpadalos-dalos sa mga desisyon. Kung hindi ka pa ready ngayon
Kasi marami na naka-experience eh. Marami nang dumanas niyan. Ngayon, kung gusto mo na hindi ka na makaranas ng problema, ayaw mo ng gusot, ayaw mo ng gulo, ayaw mo ng problema, sikapin mo na kapag mag-aasawa ka, spirit ka dapat sa magulang mo. Kung nagsisimula ka pa lang, wala namang problema tumira ka sa parents mo. Basta wag ka lang magtagal. Taon na kayo dyan, ilang dekada na kayo, nandiyan pa kayo eh. Nakakapit ka pa sa magulang mo eh. Nagkaanak ka na eh, nandiyan pa rin eh. Inaasa mo pa rin yung mga gastusin mo sa magulang mo, sa mga kapatid mo. Huwag ganun. Kaya sila nagagalit sa'yo. Kaya nagkakaroon ng away-away. Oh, kasi may inaasahan ka kasi. Ito sabihin ko sa inyo, ang may mas malaking responsibilidad dito, yung lalaki. Kasi ikaw itong magdadala ng pamilya eh. Bibit-bitin mo yung babae, mag-asawa ka, di ba? Maliban na lang kung ang magulang mo ay napakayaman at mayroon sariling subdivision. Halimbawa, may sariling malayo naman dun sa bahay nyo, may sariling magulang mo. Mayaman ang parents mo eh. O di doon kayo tumira. Maanam mo yun eh. Mayroon naman ganun. Pero bihira kasi yung ganun. Sino lang ba ang mayroong ganyang eksena sa buhay? Magkitira ka sa bahay nyo nga, matutulog ka, tabi-tabi pa kayo. Hindi mo ngayon alam kung sino ngayon asawa mo doon, kapatid mo ba o nanay mo. Tikit-tikit kayo ngayon doon. Maliban lang talaga kung mayaman kayo. Kung mayaman kayo, may sarili kayong mga kondominium, may sarili kayong subdivision, doon ka pinatira ng parents mo, binigyan ka nilang space, doon ka. At least malayo ka sa kapatid mo, malayo ka sa nanay, tatay mo. At least solo ninyo yung buhay niyo. So ito naman ang pinakamaganda rin. Ilagay nyo rin sa isip nito. Yung pinaghirapan mo, pinagsikapan mo, or yung binigay lang sa'yo ng libre. Alin doon? Pero siyempre, kung sasagot ka, mas masarap sa akin kung binigay ng libre, di ba? Oo, kasi mayaman naman ang parents ko eh. May pera naman sila eh. Mayaman naman sila eh. Pinagkalubang kami ng mana eh. Walang problema doon. Binigyan ka eh. Mas masarap pa rin talaga kung nagsikap ka sa sarili mong galing pagsisikap, kaya ka umunlad. Para mayroon ka rin maipakita na parang meron ka rin may makakatindig ka rin ba ng maayos dun sa magulang mo. Hindi ka man lang kaya nilang masumbatan. Alam mo yon yung ganong faktor. Hindi ka kayang sumbatan ng mga kapatid mo, ng magulang mo. Kasi kaya mong tumayo sa sarili mo, na itayo mo yung pamilya na binuo mo. Na hindi mo sila inabala ng sobra. Humingi ka ng tulong. Yung tamang tulong lang, huwag yung abusong tulong ang inihingi mo eh. Yung halos lahat na lang, inihingi mo sa magulang mo, tsaka kapatid mo. Iwasan yung mga ganon. Kaya kailangan, so kung magsisimula ka, magkapamilya ka ngayon, isigurado mo muna. Ngayon, kung hindi ka naman ready at biglaan yung pangyayari at nakapag-asawa ka, sige, tumira ka sa parents mo. Pero wag mo lang tatagalan. O, mga ilang buwan lang. Kailangan, huwag aabuti ng taon. Tapos kung nagagalit sila, mayroon sila napapansin sa'yo, may nakikita sila sa inyo ng mga hindi maganda, o sinisita ka, hayaan mo lang. Kasi nakitira ka eh. Huwag ka sasamahan loob, huwag magagalit. Huwag ka mag-react, ha? Nakitira ka eh. Ngayon, tiisin mo yun ng ilang buwan, tapos lipat na kayo.